Posible nang maibalik ang murang NFA rice sa mga palengke kapag naamyendahan na ang Rice Tarification Law. Pero ayon sa Department of Agriculture, malabo itong bumalik sa dati nitong presyo na 27 pesos kada kilo. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos lang nagsabi, kailangan ng impluwensyahan ng gobyerno ang bentahan ng bigas sa merkado, lalo na kapag tumataas ang presyo nito. Yan ang sinabi ni Pangulong Marcos kung bakit niya planong madaliin o i-certify as urgent ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Ang problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay. At wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA Charter at saka sa Rice Tarification Law, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, bawal magbenta ng bigas sa palengke at direkta sa mamimili ang National Food Authority o NFA. Limitado ang kanilang mandato sa pag-iimbak ng bigas na magagamit tuwing may kalamidad. Sa ngayon, 48 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili base sa price monitoring ng Department of Agriculture. Malayo yan noon sa nabibiling 27 pesos hanggang 32 pesos na NFA rice. Wala namang problema sa DA kung ibabalik ang NFA rice sa merkado. Pero posibleng hindi na kasing baba noon ang magiging presyo nito. Baka hanggang 40 pesos kada kilo na lang ang magiging bentahan ng NFA rice. Kasi yung nasa pag-aaral din nila na yung gastusin ng NFA, magmula doon sa pamimili nila, pag-store, pag-dry, pag-meal, umaabot yan mga 37 to 39 pesos per kilo. So, win-win solution ito na tingin ng ating kagawaran na hindi nalulugi ang NFA. At the same time, mas mura yung bigas, relatively lower than the prevailing market price. Pero para sa bantay bigas, mabigat pa rin ang 40 pesos. Hindi talaga kaya ng ating mga mamamayan yung 40 pesos per kilo. Maibalik man lang sana doon sa 32 pesos per kilo na dating NFA price. O di kaya yung dinatnan nung ni BBM na 38 pesos per kilo. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, dapat pag-aralan ang magiging epekto sa merkado ng pagbabalik ng NFA rice. Kung magbibenta yung NFA ng bigas sa napakamurang halaga, mas mura kaysa commercial price, no? Baka maging ang epekto niyan ay babagsak naman ang presyo ng palay. Kasi yung mga trader na bumibili ng palay sa mga magsasaka, nakikita nilang kailangan nilang makipagkumpetensya sa murang NFA rice. Dagdag pa ni Montemayor, mas importanteng pagtuunan ng pagbabalik ng iba pang mandato ng NFA tulad ng pag-inspeksyon ng bodega ng bigas ng mga pribadong sektor at pagbabantay sa stocks. Kabilang yan sa inirekomendang amendments ng DA sa Kongreso, pati na rin sa pag-aangkat ng NFA para sa kanilang buffer stock. Target maipasa ang amyenda sa Rice Tarification Law bago mag-break ang Kongreso sa katapusan ng Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.